Dear Papa Choy, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng nakikinig sa programa ninyo. Sabi nga nila minsan, hindi mo kailangang maghanap ng gulo kasi kusay ang darating kapag may kahinaan ka. Ako nga po pala si Tricia, hindi ko tunay na pangalan. 27 years old po ako ngayon at taga Bulacan. Hindi ko na rin gagamitin ang totoong pangalan ng mga taong involved dito para na rin po sa privacy nila. Sumulat po ko kasi ang bigat na ng nararamdaman ko sa aking dibdib. May nagawa akong pagkakamali na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa. Sana po sa pamamagitan ng kwento ko ay may mapulot din na aral ng iba ng walang paghuhusga. Hindi ko makakalimutan yung gabing yun, Papa Choy, na kasama yung ex kong si Kalo. Hindi niya tunay na pangalan. Tahimik sana kami na nasa sala ng mga oras na yon. Hiniram ko lang ang phone niya kasi lowbat yung sakin. Wala naman akong balak manghalongkat. Pero biglang may nag-pop up na chat. "Miss na kita, baby." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Binuksan ko yun, Papa Choy, at doon ko nakita na hindi lang pala basta baby ang tawagan nila. May pa-heart pa siya. May kain ka na, may ingat ka palagi ha. Yung mga bagay na dapat ako lang yung nakatatanggap. Paglabas ni Kalo ng CR ay hawak ko na yung cellphone niya. "Kalo, ano to?" Diretso kong tanong. Una ay nag-deny siya. "Wala yan. Tropa ko lang yan." "Seryoso? Tropa mo tinatawag mong baby?" Doon na siya napikon. Inagaw niya yung phone niya sa akin. "Ang arte mo naman. Chat lang yan eh." "Chat lang? Bakit may I love you?" Tumahimik siya sandali tapos biglang nag-iba yung tono niya. Parang ako pa yung may kasalanan. "Alam mo Trish, nakakapagod ka na." Bigla niyang sabi na parang ako pa yung nagloko. "Ako pa talaga ha?" Nanginginig na sagot ko. "Oo, kasi kung tutuusin, ako lahat gumagastos dito. Ako sa renta, ako sa pagkain, ako sa bills. Ikaw, anong ambag mo?" Tumama yon, Papa Choy. Kasi totoo naman, wala pa akong work nun. Siya talaga ang lahat. Umaasa ako sa kanya habang naghahanap ng trabaho. Pero hindi naman ibig sabihin nun, okay lang na lokohin ako. "Hindi naman porket ikaw ang gumagastos, pwede mo na akong bastusin." Sagot ko naman. "Hindi kita binabastos. Naghahanap lang ako ng kausap na hindi puro drama." Ang sakit pakinggan, Papa Choy. Drama lang pala ako sa kanya. "Ako pa ang drama. Ikaw itong may kachat na iba eh." Tumaas na ang boses ko. Bigla naman siyang napasigaw. Kasi pagod na ako. Pagod na akong saluhin ka sa lahat. Wala ka naman trabaho eh. Umaasa ka lang sa akin." Parang may sumampal sa mukha ko noon, Papa Choy. Hindi ko alam kung mas masakit yung pagtataksil o yung mga salitang binitiwan niya. "Ganun pala ang tingin mo sa akin?" Bahina akong sabi. "Anong gusto mong marinig? Totoo naman, di ba?" Natahimik ako. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o sisigaw. Tapos bigla niyang sinabi, "Alam mo, tama na. Tapusin na natin to. Hindi na to healthy." "Ganun na lang? After ng lahat?" "Anong after ng lahat? Ilang buwan pa lang tayo nagli-live-in. Hindi pa huli ang lahat." Doon ko na-realize na hindi pala pareho yung bigat ng relasyon namin sa kanya. Umakyat siya sa kwarto at kinuha yung backpack niya. Naglagay ng ilang damit, charger at kinuha ang helmet niya. "Saan ka pupunta?" Tanong ko. "Kila tropa muna. Mag-iisip ako." "Mag-iisip o makikipagkita ka sa baby mo?" Tinignan niya lang ako at walang sagot. Bago siya lumabas ay tumigil siya sa may pinto. "Trish, ayusin mo muna ang sarili mo. Hindi pwedeng puro ako."
at lumabas na siya. Bigla na lamang tumahimik yung paligid, Papa Choy. Naririnig ko pa yung tunog ng motor niya habang paalis. Doon na ako tuluyang umiyak. Hindi lang dahil iniwan niya ako, kundi dahil sa pakiramdam na parang wala akong halaga. 8 buwan kaming nag-live-in ni Kalo, Papa Choy. Sa loob ng 8 buwan na yon ay halos buwan-buwan may away. Akala ko normal lang. Adjustment phase kumbaga. Hindi ko alam na may iba na pala siyang kausap habang kami pa. Mas lalong gumulo lahat nang ma-force leave ako sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Kaya lalo akong nawala ng income. Bata pa lang kami nang mawala sina Mama at Papa. Kaya kaming dalawa lang ng ate kong si Teta ang naiwan sa buhay. Nasa Manila na siya. May asawa pero wala pang anak. Matagal na kaming hindi nagkikita. Pero madalas magka-chat at magka-video call. Kaya nang tuluyan akong maiwan ay sa kanya ko naisip na lumapit. Hindi ko na pinatagal pa, Papa Choy. Kinapalan ko na ang mukha ko at tinawagan ko si Ate Teta. Pagring pa lang ay kinakabahan na ako. Iba pa rin kasi kapag hihingi ka na ng tulong. "Hello Trish," sagot niya agad. "Ate." Doon pa lang ay nanginginig na ang boses ko. "Bakit? Umiiyak ka ba?" Doon na ako tuluyang napaiyak. Parang lahat ng tapang ko ay biglang nawala. "Ate, pwede bang makituloy muna sa'yo? Wala na kasi kami ni Kalo." Biglang nag-iba ang tono niya. "Ha? Anong nangyari?" Isinalaysay ko lahat sa ate ko yung mga nangyari. Yung nahuli ko si Kalo na may kachat na babae. Yung mga tawagan nila na baby. Yung pagsumbat niya sa akin na wala raw akong ambag at aasa lang ako sa kanya. Pati yung pag-alis niya. Tahimik si ate habang nagsasalita ako. Pero ramdam ko na umiinit na ang ulo niya. Gago pala yung lalaking yan eh. Ikaw pa ang sinumbatan? Kung hindi siya marunong magpahalaga, problema niya na yun. Sabi niya tuloy. "Ate, baka kasi kasalanan ko rin. Wala naman talaga akong work ngayon eh." "Hoy, tumigil ka. Hindi dahilan yun para lokohin ka. Kung pagod siya, pwede naman pag-usapan. Hindi yung maghahanap ng iba." Ramdam ko na galit siya. Ate mode talaga. "Dito ka na muna. Wala nang usap-usap. Kailan ka makakaalis dyan?" "Bukas sana ate. Magbubus lang ako." "Sige, sabihin mo ang oras ng dating mo. Susunduin kita sa terminal." "Ate, okay lang. Mag-grab na lang ako." "Trisha, tumahimik ka. Ako na nga magsusundo eh." Napangiti ako kahit umiiyak pa. Ganun talaga siya. Matapang pero maalaga. Kinabukasan, dala ko lang ay ang 2 maleta at backpack. Habang nasa bus ako papuntang Manila, ay halo-halo yung nararamdaman ko. Lungkot dahil sa breakup at hiya dahil makikituloy. Pero may konting excitement din kasi matagal na kaming hindi nagkikita ni ate. Pagbaba ko sa terminal ay hinanap ko agad siya. At doon ko siya nakita na naka-office attire, naka-heels at hawak ang susi ng kotse. Ang klase tignan. "Ate!" Tawag ko. Pagkakita niya sa akin ay lumapit siya agad at niyakap ako ng mahigpit. "Ang payat mo na. Hindi ka ba kumakain ng maayos?" Sabi niya. "Drama mo ate." Sagot ko sabay tawa kahit naiiyak ulit ako. Kinuha niya yung isa kong maleta. "Tara na, uwi na tayo." Habang nasa kotse kami pauwi ay hindi ko maiwasang tumingin-tingin sa kanya. Ang ganda ng kotse niya. Malinis, mabango, parang ang ayos ng buhay niya. "Ate, grabe ka na ha. Successful ka na." Sabi ko. "Anong successful? Nagtatrabaho lang." Sagot niya naman. "Branch manager ka na eh.
Ako nga, wala pang maayos na direksyon. Huwag ka nga dyan, bata ka pa. Hindi pa tapos ang mundo mo. Parang malas lang talaga ako sa lahat. Sabi ko sabay tingin sa bintana. Hindi ka malas. Mali lang ang napili mong lalaki. Sagot niya ng diretsyo. Napatawa ko. Grabe ka naman ate. Totoo naman eh. At saka nandito ka na. Makakabangon ka ulit. Habang nagdadrive siya ay nagkamustahan kami. Kinuwento niya yung work niya at yung pagiging busy niya halos araw-araw. Minsan daw umaabot siya ng gabi sa office. Buti na lang daw malapit lang ang bahay nila sa motor shop ni Jerome, yung asawa niya. Ate, kumusta nga pala si Kuya Jerome? Tanong ko. Okay naman, busy rin sa shop. Lagi lang nasa kabilang bahay. Wala pa rin kayong baby? Tanong ko nang medyo alanganin. Gumiti siya pero may konting lungkot sa mata. Wala pa. Focus muna sa karir. Darating din yan. Tumango na lang ako. Habang papalapit kami sa bahay nila ay napaisip ako. Sana ganun din ako. May stable na trabaho. May maayos na buhay. Hindi yung laging nagsisimula ulit. Pero sabi nga ni ate, bata pa ako. Siguro may chance pa. Hindi ko lang alam yung paglipat ko sa bahay nila. Doon pala magsisimula ang mas malaking problema sa buhay naming magkapatid. Pagdating namin sa bahay ay bumungad agad si Jerome sa may sala. Naka-t-shirt lang siya at naka-shorts. Parang kakauwi lang din. Dahil huling kita ko sa kanya siguro years ago pa. Nung minsang umuwi si ate sa probinsya. Pero ngayon, iba siya tingnan. Mas mukhang lalaki. Mas maayos at mas gwapo. Hindi ko ma-explain. Pero parang may kakaibang kabog sa dibdib ko. Nang magtama ang mata namin. Saglit lang naman. At ngumiti siya ng tipid. Andito na pala si Tricia? Sabi niya. Oo, makikituloy muna. Sagot ni ate habang binababa yung mga gamit ko. Hi kuya. Pilit na casual na sabi ko. Hi. Maiksi lang na sagot niya. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero parang ang lamig ng dating niya. Parang hindi siya masyadong natuwa na nandoon ako. Hindi naman siya bastos, pero ramdam mo yung distansya. Pero sa isip ko ay wala naman akong pakialam. Ate ko naman yung asawa niya. Hindi naman ako outsider doon. Tinulungan niya akong ipasok yung maleta sa guest room. Tahimik lang siya. Walang masyadong tanong at walang masyadong sinasabi. Dito ka muna, sabi niya. Thank you kuya. Sagot ko naman. Paglabas niya ng kwarto ay sumunod ako sa sala. Si ate naman ay nagmamadali na. O Tricia, dito ka muna ha. Kailangan ko pang bumalik sa opisina. May inaasikaso lang. Super late na pero kailangan talaga. Sabi niya. Tumango na lang ako. Ilang minuto lang ay nakaalis na ulit si ate. Naiwan kaming dalawa ni Jerome sa bahay at biglang tumahimik. So, kumusta? Tanong ko, trying to break the ice. Okay lang. Nakatingin lang sa phone na sagot niya. Ikaw ba naman na ganun ang kausap? Parang gusto mo na lang magstay sa kwarto. Saglit pa ay tumayo siya. Magbabantay muna ako sa shop. May darating kasi na piyesa. Sige po, okay po. Sagot ko na lang. Kinuha niya ang susi at bag niya. Bago siya lumabas, ay saglit niya akong tinapunan ng tingin. Feel at home ka lang ha? Sabi niya. Pero hindi ko sure kung sincere o for formality lang. Pagkalabas niya ay naiwan akong mag-isa sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung bakit, pero may konting kirot sa pakiramdam ko. Siguro dahil bagong salta ko. Siguro dahil ramdam kong hindi ako fully welcome. Pero iniisip ko na lang okay lang yun. Temporary lang naman ako doon. Hindi ko alam na doon pala
magsisimula ang awkward na setup naming dalawa. Nang mga sumunod na linggo ay ganun pa rin si Jerome. Ramdam ko yung pagiging mailap niya. Parang may invisible wall sa pagitan namin. Kapag magkakasalubong kami sa kusina ay good morning lang, tapos kanya-kanya na. Ako naman todo effort. Naglilinis ako ng bahay, naguhugas ng plato at naglalaba kahit hindi naman iniutos ni ate. Minsan ako na ring nagluluto para pag uwi nila ay may pagkain na. Ayokong maramdaman nila na pabigat ako. Ayokong marinig ulit yung salitang asa. Isang gabi ay gising pa ako sa kwarto. Nag-i-scroll lang sa phone at naghahanap ng trabaho online. Tahimik na sana. Pero may narinig akong mahina na usapan sa sala. Boses ni ate at ni Jerome. Hindi ko sinasadyang marinig pero dinig na dinig ko ang pinag-uusapan nila. Hanggang kailan ba mag-i-stay si Trisha dito? Tanong ni Jerome. Hindi siya sumisigaw pero ramdam mo yung inis. Parang may kumuro tuloy sa dibdib ko. Kapatid ko yun, Jerome. Wala siyang ibang malalapitan. Medyo mataas ang boses na sagot ni ate. Hindi ko naman sinasabing paalisin mo agad. Pero dapat may plano. Hindi pwedeng indefinite. Anong indefinite? Naghahanap nga ng work. Ilang linggo na eh. Tumahimik ako sa kwarto. Hindi ko alam na gano'n na pala ang iniisip niya. Saglit pa ay nagsalita ulit si ate. Kahit kailan pwede siya dito. Bahay ko rin to, Jerome. At kapatid ko siya. Katahimikan sandali. Wala na akong narinig na sagot mula kay Jerome. Siguro hindi na siya nakipagtalo. Pero ako ay napatulala lang sa kisame. Doon ko mas naramdaman na kahit sabihin pang kapatid ako, ay hindi talaga ako parte ng mundong binuo nila. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Wala si ate. Pumasok na sa opisina. Tahimik ang bahay. Doon ko na naisip na baka mas tama nga na umalis na lang ako. Ayokong maging dahilan ng away nila. Nag-impake ako ng mga damit ko at binalik sa maleta. Mabigat sa pakiramdam pero iniisip ko mas okay na yon kaysa makaramdam ako na unwanted ako. Paglabas ko ng kwarto, bit-bit ang bag ay biglang bumukas ang pinto. Nasa harap ko si Jerome. Saan ka pupunta? Halatang nagulat na tanong niya. Aalis na ako. Narinig ko yung usapan niyo kagabi. Ayoko nang makadagdag sa problema ninyo. Diretso kong sagot. Natigilan siya. Narinig mo? Tumango ako. Okay lang. Gets ko naman. Ilang segundo siyang tahimik. Tapos napabuntong hininga. Hindi mo kailangang umalis. Aalis na lang ako. At yun ang mas nakakabuti. Trisha, please. Mas malumanay na ang boses niya. May dahilan ako kaya ako nasabi yun. Tinignan ko siya. Nai-insecure lang ako. Ang dami nang iniisip ni teta. Sobrang busy niya sa work. Minsan, pakiramdam ko, mas importante pa yun kaysa sa relasyon namin bilang mag-asawa. Pag-amin niya. Hindi ako nakapagsalita. Matagal ko nang gustong magka-baby. Pero mas lalo siyang nagiging busy. Tapos dumating ka. Kaya natakot lang ako na mas lalo siyang mawala ng oras sa amin. Dugtong niya. Ramdam ko yung sincere niya, Papa Choy. Wala yung dating lamig sa boses niya. Pero hindi ibig sabihin nun na ayoko sa'yo. Alam kong kapatid ka niya. Ayoko lang talaga na madagdagan ang stress niya. Napayuko ako. Sorry din. Hindi ko sinasadya. Saglit siyang ngumiti. Wala kang kasalanan, Trisha. At saka, mas stress yun kapag nalaman niyang umalis ka nang hindi niya alam. Baka ako pang sisihin. Napatawa ko ng konti. Magstay ka lang dito. Maghanap ka lang ng work. Okay lang yun.
Doon ko mas naintindihan kung bakit ang ilap niya. Hindi pala siya galit. Natatakot lang at medyo insecure. Kaya ibinaba ko ulit ang maleta. Sige, mag-i-stay muna ako, sagot ko. At doon medyo gumaan ang atmosphere namin. Habang tumatagal, Papa Choy, ay naging mas komportable kami ni Jerome sa isa't isa. Mas madalas na kaming magkwentuhan, lalo na kapag tumutulong ako sa motor shop niya. Inaabot ko ang mga tools at minsan ako na rin ang nag-aasikaso ng simple na parts. Nakikita lahat yon ni ate at natutuwa pa siya. Buti nga may kasama ka sa shop, sabi pa niya minsan. Wala siyang bahid ng duda. Isang gabi ay naisip ko na baka kailangan din nila ng time bilang mag-asawa. Rest day ni ate kinabukasan. Kaya nagyaya ako na mag-shot kami sa bahay. Wine lang para kay ate. Kasi hindi naman siya palainom. Kami naman ni Jerome ay beer. Hindi nagtagal ay namula na si ate at inaantok. Ilang sandali pa ay tulog na siya sa sopa. Napatawa pa nga ako. Paano ka makaka-score niyan, kuya? Bagsak na ang ate ko. Medyo may tama na rin na biro ko. Biglang tumahimik si Jerome. Hindi siya natawa. Tumingin lang siya sa akin. At iba yung tingin na hindi ko ma-explain. Nagkatitigan kami ng mas matagal at mata sa mata pa. Bago pa ako makaiwas, ay lumapit siya at hinalikan ako. Nanigas ako. Ilang segundo akong hindi gumalaw. Ramdam ko yung tibok ng puso ko at ang lakas. Matagal yung halik bago ako natauhan. Kuya, mali ito. Bulong ko sabay tayo. Pero hinawakan niya ang braso ko. Hinigit ako pabalik at hinalikan ulit. Mas mariin, mas sabik. At dapat tumigil ako. Dapat umalis ako. Pero hindi ko ginawa. May parte sa akin na gusto ko siyang itulak palayo. Pero may parte rin na hinayaan ko lang ang lahat. Hanggang sa kinarganan niya ako at dinala sa kwarto ko. Doon, sa isang iglap na puno ng kahinaan at init na nararamdaman namin, ay tuluyan kaming nagkamali. At sa gabing yon, ay nagsimula ang isang lihim na hindi na sana dapat nangyari. Pagkatapos ng nangyari ay halos tumakbo palabas ng kwarto si Kuya Jerome. Naiwan akong nakatulala, hindi alam kung iiyak ba o magagalit sa sarili ko. Kinabukasan ay parang walang nangyari. Iwas tingin, iwas usap at mas awkward kesa dati. Akala ko hanggang doon lang yun, pero hindi pa pala. Bandang 11:00 ng gabing yon ay hindi ako makatulog. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Bigla akong nakarinig ng mahinang katok sa pinto ng kwarto ko. Bigla akong kinabahan. Pagbukas ko ay si Kuya Jerome. Wala na siyang sinabi. Pumasok siya agad at isinara ang pinto. Bago pa ako makapagsalita ay hinalikan niya na naman ako. Kuya, teka. Pero hindi niya ako pinatapos magsalita. Muli ay nagpadala kami sa mali, sa kahinaan at sa init ng sandali. Pagkatapos noon ay doon na ako tuluyang natauhan. Habang mag-isa ako sa kwarto ay parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Sobrang bait ng ate ko. Tinanggap niya ako ng walang tanong. Pinagtanggol niya pa ako. Tapos gano'n ang gagawin ko? Hindi ko na kinaya, Papa Choy. Kinabukasan, saktong pag-alis ni ate papuntang trabaho ay nag-impake ako ulit. Buong-buo na ang desisyon ko. Hindi na ako pwedeng manatili doon. Paglabas ko ng bahay, dala ang maleta ay naabutan na naman ako ni Kuya Jerome. Teka, saan ka na naman pupunta?
Tanong niya. Aalis na ako. Trisha, wag na. Putol ko. Mali to kuya. Hindi ko na kaya mag-stay kasama kayo na may nagawa akong mali kay ate. Hindi niya deserve to. Natigilan siya. Parang doon lang din nag-sink in sa kanya ang lahat. Pwede pa naman nating ayusin. Hindi kuya. Hanggang dito na lang please. Mas matatag na sabi ko. Natahimik siya at hindi na niya ako pinigilan. Bago ko tuluyang lumakad palayo ay humarap ako sa kanya. Please, wag mong lulukohin si ate. Ilang segundo kaming nagkatinginan tapos umalis na ako. Bit-bit ang maleta at bit-bit ang konsensya. Bumalik muna ako sa Bulacan, Papa Choy, at nakituloy sa kaibigan ko. Tumawag agad si ate. Nagpalusot na lang ako na may nahanap na akong trabaho kaya kailangan kong umalis agad. Kako hindi na ako nakapagpaalam kasi nagmamadali ako. Buti na lang naniwala siya. Nag-apply ako at natanggap bilang cashier sa isang grocery store. Inisip ko yun na yung fresh start ko. Pero habang lumilipas ang mga linggo ay may napapansin akong kakaiba. Hindi ako dinatnan. Lagi akong naduduwal, wala sa mood at mabilis mapagod. Isang araw ay nagbiro pa ang kaibigan ko. Buntis ka ba? Parang may kumabog sa dibdib ko. Hindi ko sinabi kahit kanino. Pero bumili ako ng pregnancy test at palihim kong ginawa sa CR. 2 guhit, Papa Choy. Nanghina ako at napaiyak. Hindi ko alam kung anong gagawin ko at kung paano ko haharapin yon. Habang pauwi ako galing trabaho ay tumawag si ate. Umiiyak. Trisha, wala na si Jerome. Na-aksidente sa motor. Parang tumigil ang mundo ko. May buhay sa loob ko pero wala na ang ama niya. Agad akong lumuwas pa Maynila nang mabalitaan ko ang nangyari. Kailangan kong damayan si ate. At sa huling pagkakataon ay makita ang taong naging dahilan ng batang nasa sinapupunan ko. Sa burol ay halos hindi ako makatingin sa kabaong. Halo-halo ang sakit at guilt. Tuwing gabi ay nakikita ko si ate na umiiyak. Tahimik lang siya. Pero ramdam mo yung lungkot at lalong tinutusok ang puso ko. May gusto akong sabihin pero natatakot ako. Hanggang sa mailibing si Jerome. Isang hapon na kaming dalawa lang ni ate sa puntod niya. Ate, buntis ako. Si Kuya Jerome ang ama. Nanginginig ang boses na sabi ko. Tumahimik siya at tumingin lang sa akin. Inisip ko na sasampalin niya ako, sisigawan at itatakwil. Pero ngumiti siya ng marahan at halata ang pagod. Alam ko na, Tricia. Umamin ang kuya mo sa akin bago siya na-aksidente. Parang nabunutan ako ng hininga. Hindi ako galit. Naiintindihan ko kung bakit niya nagawa yun. Matagal na kaming may gap. Pero masaya ako. Kasi may naiwan siya. At yun ang dinadala mo. Dugtong niya pa. Doon ako tuluyang napaiyak, Papa Choy. Sa kabila ng lahat, ay mabuti pa rin ang ate ko. Pinabalik ako ni ate sa bahay nila pagkatapos ng libing. Hindi na niya ako hinayaang bumalik sa Bulacan. Doon na kaming nagsama ulit bilang magkapatid at mas bukas sa isa't isa. Nawala man si Jerome ay hindi kami pinabayaan ni ate. Siya ang umalalay sa akin sa pagbubuntis. Siya ang sumama sa check-ups at nang ipanganak ang anak ko ay siya rin ang tumayong parang ama nito. Magkasama naming hinarap ang lungkot at unti-unting natutong mag-move on. Hindi madali pero kinaya. Ngayon ay 2 taon na ang anak ko, Papa Choy. Lalaki siya
at pinangalanan naming Jerome. Kamukhang kamukha niya ang ama niya. Sa tuwing nakikita ko kung paano siya yakapin at alagaan ni ate, ay doon ko mas nararamdaman kung gaano kalalim ang pagmamahal niya. Papa Choy, minsan nagkakamali tayo dahil sa kahinaan. Pero sana bago tayo magpadala sa tukso, ay isipin muna natin kung sino ang masasaktan. Dahil hindi lahat ay nabibigyan ng second chance tulad ko. Maraming salamat po sa pagbahagi ng aking kwento. God bless po sa inyong channel.